Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Sige, matutulog na kaming dalawa. Saan? Binigyan kami ng kanya-kanyang kwarto ni Madam Victoria. Ang kwarto mo ay dun sa akin. Alejandro, may mga sugat ka pa. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Mas magiginhawaan ka kung mag-isa ka. Isa pa, matindi yung sakit ng ulo ko at kailangan ko pang kausapin ng aking kapatid. Ang dami mo namang dahilan. Hindi yon mga dahilan. Yun ang katotohanan. Okay. Ngayon alam ko na kung bakit kita pinakasalan. Dahil sa ugali mo. Gusto ko yan. Sige. Hindi kita pipilitin. Matutulog na kami kung okay lang sa'yo. Good night. Huwag kang pupunta sa opisina bukas nang hindi muna ako kinakausap. Napakayabang niya. Hindi ko siya makayanan. Marami siyang ipagmamayabang, Maria Jose. Ang macho niya at saka napakagwapo. Isa siyang demonyo. Ganun siya, Paula. Ay, anong gagawin natin? Gusto mo ba talagang opinion ko? Kung ako ikaw, hindi ko nahihiwalayan yung asawa mo at napakasaya dahil ang yaman-yaman niya. Sigurado akong alam niyang totoo. Alam niya na hindi niya ako pinakasalan. Paano mo nasasabi yan? Wala siyang maalala. Oo, maaari ngang hindi siya sigurado, pero nagdududa siya. Natatakot ako, Paula. Kumain ba siya? Konti lang po. Kasama ba niya kanina si Maria Jose? Hindi po, nag-iisa siya. Salamat, Ezekiel. Magandang gabi. Magandang gabi, senyora. Pwede bang pumasok, anak? Opo, mama. Pumasok kayo. Nasaan si Maria Jose? Masakit daw po kasi ang ulo niya kaya matutulog siya sa kabilang kwarto. Tsaka ayaw niya raw po ako may istorbo. Kumusta ang pakiramdam mo? Ay, pagod po ako, mama. Ang ibig kong sabihin, wala ka pa rin bang naaalala, ha? Opo, okay na po ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Relax. Ay, salamat naman, maayos na ang lahat. Pero, bakit itinago mo sa amin ang tungkol sa inyong dalawa? Bakit ka nagpakasal ng ganun-ganun na lang? Nag-imbento kami ng kung ano-anong kwento sa mga kakilala natin, lalo na ang tungkol kay Maria Jose. At pumayag naman siya. Ay, ang kawawang bata. Hindi alam ang gagawin. Siya'y nalilito. Bakit ba hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Nagsinungaling ka sa amin. Ang sabi mo sa kanya, wala kang pamilya. Nakakapagtaka nga to. Nakapagtataka nga talaga, iho. Lalo na sa parte namin. Pero siguro may mahalaga kang dahilan, iho. Ay, mama. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Wala akong maintindihan. Tama si Hernan, iho. Dapat nga siguro talaga magpatingin ka sa mga doktor. Siguro yung tinamumong injury sa ulo ay higit na maseryoso pa kaysa sa inaakala Opo, mama. namin. Sige po. Gagawin ko po. Huwag ka na mag-alala. Mama, kilala na ba ni Bruno si Maria Jose dati? Anong ibig mong sabihin dyan? Bale,
Ang ibig kong sabihin, baka naipakilala ko na siya. Siyempre hindi, iho. Walang nakakaalam sa amin tungkol sa kanya. Pero nagpunta siya sa registration office at maayos ang lahat ng papeles, hindi ba? Sabi niya, oo. Ay, Alejandro, hindi mo dapat iniisip yun. Kasi sabi mo lang sa akin na naalala mo na siya. Isa pa, sabi ni Bruno na nakilala niya ang pamilya, pati ang kanyang papa, at mayroon daw kayong larawang magkasama doon sa bahay nila. Alejandro, anak, anong problema? Wala naman, Mama. Kasi medyo nalilito lang ako at parang wala ako sa sarili ko. Bukas mas gaganda na ang pakiramdam ko. Gusto ko na pong matulog at magpahinga. Have a good night, anak. I love you. Asan ka na naman nagpunta buong araw? Nung handa na ang lahat, lumabas ako. Kasi day off ko ngayon. Kung di ka umalis, di sana narinig mo kung ano nangyari kay Alejandro at nasabi mo sa akin. Opo, senyor. Nasabi nga po ni Tomas, pero paano ko malalaman yun? Hindi. Wala ka talagang alam. Hindi ka nag-iisip. Parang nilalangaw na yung utak mo. Nakaligtas ang demonyo niya. Buti na lang malakas ang pagkakauntog niya kaya wala siyang maalala sa kasal. Natapos na ba nila ang investigasyon tungkol sa aksidente? Hindi pa, pero bukod dun sa matandang babae na nagkalat ng chismis, wala siyang nalalaman. Ano nangyari sa abogado at sekretary? Naayos na. Okay na nga lahat gaya na napag-usapan natin. O sige. Dapat mas alisto ka bukas dahil gusto ni Alejandro na kausapin ako. At depende lahat sa sasabihin niya sa akin baka magbago ang mga plano natin. Naintindihan mo? Sa tingin mo ba, may matutuklasan siya? Hindi ko alam. Kung ganun, tingin niya ba talaga na asawa niya ang babaeng yun? Sa tingin ko, pero masyadong matalino ang demonyong yan. Alam mo, hindi siya dapat magreklamo. Isang asawa ang hulog na langit At siya... bukas! Huwag ka nang aalis. Senyor, sandali lang po. Paano nga pala si Senyorita Paula? Ano naman si Paula? Tinatanong ko lang po kung kamusta na siya. Wala ka nang pakialam doon. Ayop ka, Bruno. Maswerte ka at ikaw ang nagpapahid sa akin. Pero pag napuno na ako sa'yo, magsisisi ka. Mabuti naman. Masama ba talaga ang kalagayan niya? Tinignan ko siya. May benda siya sa ulo at may bali sa tadyang. Alam mo, parang meron siyang amnesia. Wala siyang nakilala ni isa sa inyo? Meron, pero marami siyang hindi naaalala. Paano yung asawa niya? Nung umalis kami, hindi pa siya dumarating eh. Nabanggit ba niya ako? Siyempre, hindi ano ka ba? Kahit kailan hindi ka naging importante sa buhay niya, no? Alam mo, ang sama mo talaga. Oo nga, pero yun ang totoo, Maura. Kaya sumuko ka na at maghanap ng ibang lalaki. At saka, hanapan mo na rin ako pwede. Goodbye. Masyadong masikap at mainit sa disco. Ang daming mga bastos. Kaya bumalik na lang ako. Si Alejandro ay hindi patay. Siya'y buhay. What? At nasa bahay na siya. Mas gusto mo talagang komplikadong buhay. Hayaan mo si Bruno na ang bahala sa problema. Sa tingin mo ba hahayaan niyang mabisto ang lahat? Hindi siya siraulo. Hindi ito tungkol sa kung hahayaan ni Bruno na mabisto ang plano niya. Hindi tanga si Alejandro, Paula. Nakita mo na siya, di ba? Oo, nakita ko na. Napaka-macho at gwapo. Ano? Gwapo o hindi, ipapakulong niya tayo pag nagkataon. Pero hindi ba wala nga siyang maalala? Mariose, hindi mo ba napapansin yun? Wala siyang sinabi sa'yong hindi kita pakakasalan. Ibig sabihin, wala siyang Ay, maalala. hindi ko alam. Baka naglalaro lang siya. Naghahanap ng tamang tiyempo. Ay, naku, Maria. Kapag sinabi mo ang totoo, ipapakulong niya tayong lahat kasama si Bruno. Pero hindi na yun importante ngayon. Pag tumahimik ka na lang, may posibilidad na wala nang mangyaring masama, Mariose. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip kang mabuti. Kung sabihin ko na kaya ang totoo. Pero lumabas na. Sa mga dyaryo ang litrato mo, sinabi mo na sa lahat na asawa mo siya. Dahil pininiwala ako ni Bruno na siya nga. Sinabi niya ang pangalan niya Alejandro. Siya ang pinakasalan ko, hindi yung isa. Oo, pero wala nang maniniwala.
Kung sasabihin mo lang rin ang totoo, bakit hindi mo pa sinabi nung una nung nalaman na si Bruno ay hindi si Alejandro? Dahil nga tinakot niya ako. Ay Maria, tumigil ka na. Ang tigas ng ulo mo eh. Hinahain na nga sa'yo ang lahat, isusubo mo na lang, ayaw mo pa rin. Ano bang gusto mo? Gusto mo makulong? Walang problema. Total, madadamay lang din dito si tatay. At pati ako, na kapatid mo, Maria Jose, madadamay din sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Kung gagawin mo to, Maria Jose, dadalhin to ng konsensya mo habang buhay. Salamat, Mary. Pakisabi kay Fernando na pumunta dito. At pati na rin si Dr. Plasencia. Oo, dito sa bahay. Salamat. Ezekiel, bumangon na ba si Maria Jose? Hindi ko pa po siya nakita, senyorito. Pakibukas. Ezekiel, kapag tapos na kaming dalawa mag-usap ni Bruno, magdala ka ng almusal para sa dalawa at sabihin mo kay Maria Jose na pumunta dito at saluhan ako. Opo, senyorito. Masusunod. Salamat. Ay, wala talaga ako maalala tungkol sa aming dalawa. At nung araw na yun, alam ko na pumunta ako sa San Felipe. Yun ang akala mo, Alejandro. Ano naman ang natuklasan mo doon? Nagpunta ako sa registrar at nakumpirma ko na nagpakasal ka nga kay Maria Jose Samaniego. Sino naman ang mga testigo? Hindi ko sila kilala. Sa akin ba tong pirma? Siyempre naman, oo. Ano bang iniisip mo? Kung ano ang nangyari. Alam kong marami akong di naaalala, pero dapat natatandaan ko siya. Si Maria Jose kilala ko mga ilang linggo na at buwan, pero bakit hindi ko maalala ang kanyang itsura? Imposible naman siguro na mangyari yung ganun, hindi ba? Di ba may tatay pa siya? Oo. Anong klaseng tao siya? Isang pobre Alejandro. Baka naman may dahilan ka kaya nakalimutan mo na ang tungkol sa kanya. Pinapayuhan kita na huwag magkwento kung kani-kanino. Bakit? Dahil kapag nabalitaan to ng marami, malaking iskandalo to. Kami mismo nagsabi sa kanya na siya ang asawa mo at sinabi namin sa mga kaibigan natin na kilala namin siya. Anong terms na napagkasunduan namin sa kontrata? Under joint ownership. Alam mo, hindi na ginagawa ngayon yun. Pwes yun ang ginawa mo. At kung wala ka naaalala na kahit ano, kung di mo siya kilala, edi hiwalay mo na siya. Pwede bang maghiwalay kami? Ang problema, pag nagkataon, kailangan ko ibigay sa kanya ang kalahati ng minana ko sa papa. Sa isang banda naman, mas maganda ata kung maghihintay ako. Maghintay ng ano? Hanggat sa may maalala na ako. Kung hindi ko sinabi sa kanya ang tunay na katayuan ko sa buhay na mayaman ako, ibig sabihin, pinakasalan niya ako dahil mahal niya ako. Kung hihiwalayan ko siya, hindi naman ata tama yun para sa kanya, hindi ba? Bakit parang nagagalit ka? Dahil sa sinasabi mo. At anong gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Ipagpalagay na natin na ikaw ang naaksidente at tumama ang ulo mo. Pero naaalala mo ang telephone number ng bahay niyo. Umuwi ka at nakilala mo lahat at pagkatapos, bang! Ipinakilala ka sa isang babae at sinabi sa'yo, etong asawa mo, pinakasalan mo siya kahapon. Pero hindi mo siya natatandaan o ang kapatid niya. Ni hindi mo nga alam na may tatay pa siya o wala eh. Siyempre isipin mo, parang may maling nangyayari. Sa tingin mo, tama ba ako? Sa kung ano man dahilan, pinura mo siya sa alaala mo. Siguro nga. Maaari. Kaya lalo natin dapat malaman kung anong dahilan yun. Siguro hindi lang isang dahilan, maaaring marami. At aalamin ko yun. Kahit anong mangyari. Ay, Victoria, nag-aalala ka. Bakit? Dapat nga masaya ka dahil walang masamang nangyari sa anak mong napakabait. Oo naman. Pero maraming nangyayari na hindi ko nagugustuhan. Hindi niya naalala si Maria Jose. At kung paano siya ituring ng babaeng ito. Ay, kung bakit, hindi ko alam. Alam mo, kung sinabi niya na mahirap lang siya at nalaman niya na hindi naman, natural lang naman bago siya at ganitong maramdaman niya. Oo, pero paano ang pagmamahal? Ang pag-ibig, dapat maligaya siya na buhay ito. Parang hindi sila magkakilala. Ito na palang anak ko. Kung pwede, pakisabi mo nga kay Celia na dalhin ang almusal dito ngayon din. Ay, pero huwag ka mag-alala. Sigurado maaayos din ang lahat. Salamat, Felipa. Good morning, Ma. Good morning, mahal ko. Halika, kumain na Sige tayo. Hoy, halika na. Mag-almusal na tayong dalawa. Mauna ka na, hindi pa ako nagugutom.
Magkukulong ka na naman dito buong araw. Pwede ba ate, tigilan mo nga yung pagliligpit sa kama na yan? Baka isipin nila wala ka man lang katulong dito. Totoo naman, di ba? Ay, nako, nakakainis ka. Anong reaksyon ng babaeng yun na magkita sila? Una sa lahat, ang pangalan niya ay Maria Jose at asawa siya ni Alejandro. Pero ma, hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya yun pinakasalan. Dahil mabait siyang babae at napakagalang. Pero pangkaraniwan, nakita mo ba kung paano siya manamit, mama? Walang masama kung ganun siya manamit. Hindi sila mayaman. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. At yung kapatid niya, yung isang yun, bukod sa cheap, tingnan mo, kapang stupida. Sa tingin nyo, kaya nila kung paano humarap sa ibang tao? Sigurado sa susunod na okasyon natin, pagtatawanan niyan lahat ng bisita natin. Kung ano-anong iniisip mo. Kung minahal siya ni Alejandro, sigurado may mga katangian din siya. Sigurado ako dyan. Mga katangian na hindi dapat makita ng mga kaibigan natin, ma. Alam mo, Raquel, si Maria Jose ay asawa ni Alejandro. At dapat lang magpakita ka ng respeto sa kanya. Tandaan mo, naging mabait si Alejandro sa'yo. At huwag mo kalimutan ang ugali niya. Dahil kapag nagreklamo si Maria Jose sa kanya, maaaring bawasan niyang allowance mo at ng asawa mo. Lalo pat ang lakas niyong gumastos. Obligasyon niya na suportahan tayo. Tandaan niyo, sinulat yan ang asawa niyo sa kanyang testamento. Huwag niya kalimutan yon. Alam ko, pero huwag mong abusuhin. Hello, kumusta? Magandang umaga po. Dito ka na maupo. Apo, salamat. Pakibigyan ng pagkain si Paula. Anong gusto mong kainin? Siguro chilaquiles with beans na lang, please. At sa kapatid mo? Sabi niya hindi pa daw po siya nagugutom eh. Siguro mas gusto niya kumain sa kusina kasama mga katulong. Raquel!